Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Nelson. Taong 1993. Probinsya ng Capiz. Buntes! Diyos ko, ano bang pumapasok sa utak mong bata ka? 14 anyos ka pa lang ah. Sino ang ama? Yung sekyo dyan sa kanto na mukhang binagsaka ng langka ang muka. Anong ibubuhay sa'yo niyan? Wala ka talagang utak ano? Hindi mo nga alam kung saan yun nanggaling. Diyos ko, taga-Capiz. Aswang yun, Jane. Wika ng ina ng nabuntis ni Nelson na si Nanay Melda. Nako, sinabi mo pa, Nay. Ayan ang napapala ng mga malalandi. Kagaya ni Jane. Diyos ko, hindi ka pa tapos ng high school ah. Saka ganyan ka ba talaga? Palagi mo kaming bibigyan ng kahihiyan. Papatol ka na nga lang din. Doon pa sa sobrang pangit. Tsaka mukhang may lahing aswang. Dagdag ng kapatid ni Jane na tawagin na lang natin sa pangalang Marie. Patawad, Nay. Hindi ko po sinasadya. Saka hindi naman ako tatakbuhan ni Nelson. Mahal niya po ako, Nay. Sa katunayan po, pupunta po siya dito mamaya para maging formal ang relasyon namin. Magpapaalam kami na maayos. Saka hindi po aswang si Nelson. Ano ho bang sinasabi niyo? Tugon ni Jane. Nay, ayos lang sa inyo. Kung ako sa inyo, papalayasin ko na lang yan. Sobra na ang kawalan ng galang. Ni hindi man lang muna kayo kinausap. Hay, kapag hindi niyo siya pinalaya sa bahay natin, ako ang aalis. Saka Nay, baka mamaya nayang gawyan at madamay pa tayo. Gusto ko pang mabuhay ng matinunay. Sulsol ni Marie. Matapos magsalita, umalis na ito at pumasok ng silid. Sa sobrang inis, padabog nitong sinarado ang pinto. Napabuntong hininga naman ng ina. Naisip niyang may punto ang anak. Ayaw nila ng malandi at walang respeto. Kailangan nilang paalisin si Jane sa tahanan. Ngunit ganun pa man, nag-aalala pa rin ito na baka walang mapuntahan ng dalaga. Lalo pat wala naman itong ibang pamilya maliban sa kanila. Pero sa tindi ng galit na sinabayan pa ng anak, ilang saglit lang, pinag-impake na nito si Jane. Ayon sa ina, hindi niya kayang panoorin ang dalaga na sinisira ang buhay dahil lamang sa isang lalaki. Habang si Jane naman, imbes na magmakaawa o makiusap sa ina, hindi niya ito ginawa. Huminga lamang ng malalim dahil alam niyang wala itong saysay. Dahil buo na ang pasya ng ina. Niligpit na ng dalaga ang lahat ng mga gamit at nilagay sa maliit na bag. Hindi na rin niya hinantay pa doon si Nelson. Walang paalam na umalis ng tahanan ang dalaga. Kahit papano, nababahala si Jane sa magiging reaksyon ni Nelson. Tanghali na nang maabutan niya ito sa trabaho. Bitbit ang mga kagamitan. Huminga muna siya ng malalim bago magpakita sa nobyo. Nagulat naman si Nelson nang makita ang dalaga. Ngunit hindi niya naman ito pinagtabuyan. Bagkus noong araw ding yon, nagpaalam ang binata sa pinagtatrabahuhan na uuwi muna ng probinsya. Uuwi tayo, Jane. Isasama na lang kita sa amin. Doon, maalagaan ka ni nanay. Dito kasi, wala din naman tayong bahay.
Lalo namang hindi kita pwedeng itira lang kung saan. Kapag nandoon ka sa amin, maaalalayan ka pa ni nanay. Pero huwag kang mag-alala. Mabait at tanyag na manghihilot ang nanay ko. Saka kumadro na yun sa amin. Kaya alam kong matutulungan niya tayo. Kung iniisip mo na gaya yun ng nanay mo, nako, mabait si nanay at maiintindihan niya tayo. Ako nang bahala. Wika ni Nelson. Pinakalma niya ito. Dahil bakas sa mukha ni Jane ang takot at pag-aalala. Napayakap na lamang ang dalaga kay Nelson. Ramdam niya na seryoso ito sa mga sinasabi. Hindi na nagdalawang isip pa si Jane na sumama. Matapos makapagpaalam ni Nelson sa trabaho, hindi na nagsayang ng oras ang dalawa. Kaagad na din itong nagligpit ng sariling gamit. Dahil laki sa probinsya, lalo na't lumaki itong nakikita ang ginagawa ng ina sa mga buntis. Ginawa din niya yon kay Jane. Alam niyang hindi sanay sa mahabang biyahe ang dalaga. Kaya nagdala na din ito ng gamot kontra hilo. Maging pangontra sa usog na dala ng hangin at mga elemento. Hindi pa man malaki ang tiyan ni Jane. Minabuti pa rin niyang takpan ito ng pulang tela. Ayon sa kanya, sa bulag at proteksyon yun laban sa mga aswang. Dagdag pa ni Nelson, hindi man naniniwala si Jane sa kakaibang mga bagay. Ayaw niyang malagay ito sa alanganin. Lalo pat panganay na anak niya ang dinadala nito. Natawa naman si Jane sa kilos ni Nelson. Alam niyang mahal siya ng asawa hindi lang sa salita, kundi sa pag-aalaga na ginagawa ni Nelson. Ayon sa kanya, hindi naman ito tinuring na tao ng ina. Buong buhay ni Jane, inalila at minaltrato lamang siya ni Nanay Melda at Marie. Kaya nang makilala si Nelson, hindi man kagwapuhan kagad na nagkagusto ang dalaga. Kay Nelson lang niya naranasan ang pagmamahal at pag-aalaga na kailanman hindi naranasan sa mga kadugo. Mahaba ang naging biyahe ng dalawa. Naging maayos naman ang dalaga dahil na din sa pag-alalay ni Nelson. Bago pa man bumaba sa sinasakyang bus, nagpaalala muna si Nelson. Ayon sa kanya, may mga makakasalamuha silang hindi pangkaraniwan. Kaya kahit anong mangyari, iwasan ni Jane na makipag-usap sa kung sino, lalo na sa mga matatanda. Ang ganda dito sa inyo, no? Malayo pa ba ang bahay niyo? Huwag kang mag-alala. Inalala ko lahat ng bilin at alituntunin mo. Susundin ko lahat ng yon. Kaso, nagugutom na ako eh. Hindi pa tayo nakakakain ng maayos mula kagabi. Wika ni Jane. Malapit na tayo. Ayun oh, isang sakay na lang. Tiis-tiis muna ha. Pasensya ka na. Wala akong tiwala sa mga pagkain nakikita ko eh. Iba pa rin ang lutong bahay. Mamaya, bawawi tayo ng kain. Masarap pagluto si nanay. Siya nga pala, isa pang dapat mo tandaan. Huwag kang titingin sa mata ng mga nakakasalubong natin ha. Mahirap na. Uso pa naman dito sa amin ang usog. Tugon ni Nelson. Usog? Ano ba yon? Sa Maynila, minsan ko na ding narinig yun eh. Pero... Shh. Mamaya na tayo mag-usap. Sige na, sumakay ka na. Manong, sa bahay ho ni Nanay Lulay. Doon po ang baba namin. Tugon ng binata. Tumahimik naman si Jay nang napansing nakakunot ang noo ni Nelson. Tumitingin pa sa paligid na tila may hinahanap. Hinayaan lang ito ni Jane. Nagpapasalamat na lamang siya sa mga paalala ng binata
sa lugar na hindi naman niya kabisado. Kung mahaba ang biyahe sa bus, mahaba din ang nilakbay ng tricycle. Ayon kay Jane, sobrang liblib ng lugar pero maganda ang paligid at masarap ang simoy ng hangin. Ngunit ayon naman kay Nelson, maraming nangyayari na kakaibang kababalaghan sa lugar tuwing lumulubog ang araw. Abay, si Bunso. Nay, si Bunso po nandyan. Merong kasama. Naku, sino naman yung kasama mo? Ayos ah. Gwapo sa iya. Asawa mo? Wika ng kuya ni Nelson na si Kokoy. Anak, pumasok na kayo. Kokoy, tulungan mo sila sa mga dala nila. Hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka, anak. Saka sino yung kasama mo? Buntis. Ining, bilisan mo. Nelson, na hindi ka man lang nag-abiso na may ganito pala. Alam na ba ito ng mga kuya mo? Ikaw na bata ka. Akala ko trabaho ang inaatupag mo. Yan lang pala. Sita ni Nanay Lulay sa anak. Patawad po, Nay. Hindi ko po kagad nasabi sa inyo eh. Itong si Nanay naman talaga oh. Malakas ang pakiramdam niyo sa buntis no. Doon ko na lang po ipapaliwanag sa loob ang lahat. Tugon ni Nelson, sabay batok ng ina sa kanya. Alam niyang hindi ito natutuwa sa nangyari. Ngunit hindi kagaya ni Nanay Lulay ang ina ni Jane. Imbes na magalit, inuna nito suriin ang kalagayan ng babae. Alam din niya kung ano ang meron sa lugar. Kaya bago ang lahat, inuna niya muna ang kapakanan ni Jane, lalo na ng sanggol. Napangiti naman ang ina nang makita ang nakatali sa tiyan ni Jane. Indikasyon na iningatan ni Nelson ang asawa. Wala namang sinabi pa si Nanay Lulay. Bagkus tinanggap na lamang kung ano ang nangyari. Nakikita naman niya kung gaano kamahal ng anak si Jane. Maging siya. Magaan ang loob lalo na't hindi lamang gandang panlabas meron ang dalaga, kundi sa kalooban at may alam din sa gawaing bahay. O sige na, kumain na kayo't magpahinga. Anak Jane, huwag ka nang mahiya dito ha. Ituring mo ng bahay mo din ito. Tsaka Nelson, mamaya nandito sila kuya mo. Nagyayayang pumunta sa piyesta. Doon sa kababata nyo sa kabilang sitio. Abay syempre hindi ako papayag. Kakarating nyo lang. Saka hindi mo pwedeng dalhin ng asawa mo doon ha. Mahirap na. Wika ni Nanay Lulay. Nako, sige po Nay. Pero mas maganda siguro kung isasama ko po siya mamaya. Para makilala niya yung ibang kapamilya natin. Kasama naman sila kuya eh. Hindi lang po kami magpapagabi. Gusto ko din muna malibot itong si Jane sa pamilya natin bago ang lahat. Gusto ko po siyang pakasalanay. Tugon ni Nelson. Nay, pwede naman namin hingin ng proteksyon ni Apo Baldo. Hindi naman sa pagmamalaki pero maswerte talaga tayo na nasa panig natin itong hari ng... Hindi natuloy sa pagsasalita si Kokoy nang sikuhin ito ng ina. Magkatabi sila at pinangdilata ni Nanay Lulay dahil sa kadaldala ng bibig. Ayon sa ina, kampante naman siya dahil matagal na panahon nang nasa pangangalaga nila ang kaibigan na kung tawagin ay Apo Baldo. Ni hindi nila inihahayag ang pagkakakilanlan nito dahil baka matakot si Jane. Ayon pa kay Nanay Lulay, malalaman din naman niya ito sa tamang panahon. Gabi na nang nagsidatingan ang mga kapatid ni Nelson. 4 na lalaki
dala din ang sari-sariling asawa. Pinakilala niya si Jane. Ayon naman sa mga kapatid, magaling pumili ang bunso. Sa kanilang pagtitipon, doon napag-alaman ni Jane na hindi lang pala basta ang pamilya na napang-asawa niya. Saksing buhay ito sa lahi nito. Tama si Nanay Melda. Aswang ang lahing pinagmula ni Nelson. Ngunit ayon sa pamilya nito, hindi naman tumanggap ng bertud ang binata. Bagkus pinili nitong maging normal. Nirespeto ito ng pamilya. Lalo pat gusto rin itong maranasan ang buhay sa ibang mundo. Sinigurado naman ng mga itong hindi matakot ang dalaga. Noong una, natatawa pa si Jane dahil akala niya nagbibiro lamang ang mga ito. Ngunit para sa kanya, mas tao pa ding maituturing si Nelson, maging ang pamilya nito kesa sa ina. Napag-usapan din nila ang dadaluhang okasyon. Hindi na umuwi pa ang mga panauhin. Ayon sa mga ito, sabay-sabay na silang aalis kinaumagahan. Anak Jane, halika nga. Nagpapasalamat ako dahil nakikita kong tanggap ka nila. Maging ako. Magaan ang loob ko sa'yo. Pero mahirap ipaliwanag. Tao ka pa rin at alam kong mahirap yan para sa kanila na maamoy ka. Kaya ito anak, ipahid mo sa katawan mo mamaya bago matulog. Saka kahit anong marinig mo, Wag na wag kang magsasalita. hayaan mo lang sila. Kasama mo naman si Nelson. Para makaiwas tayo sa problema, gamitin mo ito. Wika ni Nanay Lulay. Anay, ano ho ba ito? Seryoso po ba talaga kayo? Baka binibiro niyo lang ako ha? Ayaw ko po ng ganitong biro. Tanong ni Jane. Ngunit hindi na nagsalita pa si Nanay Lulay. Niyakap siya nito at may kung anong binulong sa tenga. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila nawala lahat ng mga iniisip. Ngumiti lamang ang dalaga kay Nanay Lulay. Pumunta na ng silid, kung saan nagpapahinga si Nelson. Sinunod niya ang bilin ng biyenan. Kahit halos masuka sa amoy ng lanang pinapahid, tiniis na lamang niya ito at inisip na para sa kanya din yun. Ayaw ni Jane na isipin ng biyenan na hindi niya pinapahalagahan ang mga payo sa kanya. Maghahating gabi ng araw na yun, nakaramdam si Jane ng pag-alinsangan ng silid, kasabay ng mga kalabog. May mga mahihinang pag-angil din na hindi niya malaman kung saan nagmumula. Narinig niya na tila may nag-uusap. Babangon sana si Jane, ngunit kagad naman itong hinawakan ni Nelson. Pumulong at pinakalma ang dalaga. Ano yun? Sino kaya yung mga nag-uusap? Tanong ni Jane. Matulog ka na, mahal. Hayaan mo lang sila. Baka magkagulo pa kung makikiusyoso ka. Usaping mag-asawa lang yan. Alam mo namang gabi ngayon eh. Huwag kang maingay ha. Titigil din yan sila maya-maya. Tugon ni Nelson. Dahil nakaramdam ng takot, sumiksik ang dalaga at niyakap ang asawa. Hindi na din niya pinansin ang amoy ng lanang pinahid sa katawan. Tila baliwala naman yung kay Nelson. Kaya bumalik na lamang sa pagkakatulog ang dalaga. Napabalikwas ng bangon si Jane. Nang mawala ang asawa sa tabi, nakarinig siya ng maingay sa labas ng silid. Bumangon na din ito para alamin kung anong nangyayari. Nanlaki ang mga mata ni Jane nang makita na sugatan ang isa sa mga kapatid ng asawa.
Nakahilata ito sa mahabang sopa na tila babawian na ng buhay. Napahagulgol naman si Jane sa nakita. Malayo ang itsura ng kapatid ni Nelson sa nasilayang kagabi. Nakatunga nga lamang siya at nakatitig sa sugatan. Hanggang sa biglaan siyang hinila ni Nelson. At dahil kita ni Nanay Lulay ang pag-aalala kay Jane, muli itong binulungan ng matanda. Kagad namang nakaramdam ng pagkaantok ang dalaga. Kagad itong bumalik sa silid. Inalalayan naman siya ni Nelson. Maging ito ay nabahala sa posibleng epekto sa emosyon ng asawa. Ayon sa kanya, hahanapan niya ng oras na maipaliwanag kay Jane ang totoong nangyayari. Mahihirapan man ang dalaga sa pagtanggap nito. Ngunit hindi naman pwedeng palagi lamang itong oorasyonan ng ina. Nay, ano ba talagang nangyari? Tsaka, grabe naman ang pinsala ni kuya. Nasaan ba yung asawa niya? Tanong ni Nelson. Huwag na tayong makialam, anak. Hindi kuya mo ang problema, kundi ang asawa niya. Matagal na silang may alitan. Pero itong kuya mo, masyadong pinipilit ang mga bagay kaya ayan ang napala. Magiging maayos din siya maya-maya lang. Pagpahingahin mo lang. Alam mo namang hindi hihilom basta mga sugat na galing sa uri natin. Sige na, maghanda na kayo. Dadaan mamaya sina Apo Baldo. Sila ang makakasama nyo papuntang kabilang sityo. Anak, huwag kayong kumain ng kung ano doon ha. Sabihan mo din ang asawa mo. Inabisuhan na yon ng mga kuya mo. Naway maging maayos ang pagpapakilala mo kay Jane. Tugon ni Nanay Lulay. Uri natin? Huwag niyo na po ko isama, Nay. Alam niyo naman na ayaw ko pong mapabilang kahit naman ikaw. Di ba, kahit anong pilit ni tatay dati, hindi ka umanib. Kaso sobrang galing mong manghihilot. Kahit mga lahing aswang natutulungan mo. Kaya pati tuloy si Apo Baldo. Ang laki ng utang na loob sa iyo eh. Siya nga pala, Nay. Parang hindi siya tumatanda. Mantakin mo. Magkaedad lang sila ng yumao naming lolo pero mas bata pa siyang tignan kaysa sa'yo. Iba talaga kapag may lahing... Napatigil naman sa pagsasalita ang binata. Napangiti na lamang ang ina at inayos ang anak na nakahiga sa sofa. Habang si Nelson naman pinuntahan na din ng asawa. Mahimbing na itong natutulog na tila walang nangyari. Ilang sandali pa, may nadinig silang sipol sa labas ng tahanan. Indikasyon na naroon na sina Apo Baldo. Isa itong pamamaraan ng aswang sa pagtawag sa nakatirang kauri sa tahanan. Nagsilabasan na ang mga kapatid ni Nelson kasama ang mga asawa. Maging ito at si Jane, naghanda na din sa pag-alis. Sila ang mga uri ng aswang na may saklong na itim na balabal. Proteksyon hindi lamang sa sinag ng araw, kundi maging sa mga nakapaligid na hindi kauri. Ang balabal nila ay sumisimbolo ng estado sa lipunang kinabibilangan. Maliban kay Jane, nakayuko ang lahat at binati si Apo Baldo. Ngunit hindi sumunod ang dalaga. Napatingin si Apo Baldo kay Jane at nginitian. Napapitlag si Jane nang makita na purong itim ang mga mata nito. Ama, hindi ka yata kilala. Nelson, dadalhin mo yung babae. Hindi mo man lang nilagyan ng proteksyon. Lantad na lantad ang... Shhh. Ikaw pala ang mapapang-asawa nitong si Nelson. Pagpasensyahan mo na ang anak ko. Abay,
Napakabango mo kaya ganyan sila. Siya nga pala, huwag kang mag-alala. Ako na mismo ang magmamarka sa'yo. Tugon ni Apo Baldo. Matapos nitong magsalita, tila may dumaan na malakas na hangin. Napunta si Apo Baldo sa likod ng dalaga. Ginuhitan ng marka si Jane sa mismong batok. Napangiwi pa ang dalaga nang maramdaman ang biglaang paghiwas sa kanya. Napalingon ito sa likuran, pero mabilis namang bumalik sa pwesto ang matanda. Walang sino man nang gagalaw sa'yo. Kaya tayo na. Kailangan nating makabalik ng maaga. Nelson, alalayan mo ng mabuti ang asawa mo. Kami na ang bahala sa paligid. Wika ni Apo Baldo. Habang hawak ang batok, nagulat si Jay nang mawala ang mga taong nasa paligid. Hinanap pa ito ng dalaga, ngunit hindi niya talaga makita. Ang ginawa ni Apo Baldo ay pagmamarka o tanda na ang babae ay nasa pangangalaga niya. Mataas ang katungkulan ng aswang, kaya maraming kalahi ang takot dito. Ngunit may iilan pa ring galit sa matanda. Hindi lamang dahil sa pwesto. Bagkus ang matanda ang siyang protektor ng mga tao sa lugar, lalo na sa nasasakupan niya. Aswang man silang maituturing, ngunit sila ang lahing nabubuhay sa laman ng hayop, o kung kakain man sila ng tao, mga patay lamang nakakalibing pa lang sa sementeryo. Gusto mon magpaliwanag din Nelson sa asawa, ngunit ayon sa kanya, may magandang panahon para doon. Mas pinili niya munang ipakita isa-isa ang nakapalibot sa kanila. Dagdag pa ni Nelson, kailangan muna ni Jane na matanggap ang mundong kinabibilangan niya. Dagdag pa ng binata, hindi lahat ng aswang ay masama. Katulad ng tao, meron ding mabuti. Depende kung paano sila pinakikitunguhan ng mga tao. Jane, huwag ka sanang mag-isip ng kung ano ha. Hayaan mo. Pagkatapos ng lahat ng to, ipapaliwanag ko sa'yo sa paraang maiintindihan mo. Sa ngayon, aalis na tayo ha. Nauna na sila. Wika ni Nelson. Pasensya ka na. Talagang nagugulat ako sa mga nakikita ko. Marahil tama si Tia. Pero andito na ako eh. Maganda naman ang trato niyo sa akin. Pero sana, habaan mo din ang pasensya niyo ha. Tugon ni Jane. Makalipas lamang ang ilang sandali, naroon na sila sa lugar. Nelson, grabe ang dami pa ng tao. Saka ganito ba pag piyesta sa inyo? Ang dami mga handa. Pero mukhang galit sila. Wala man lang nakangiti. Wika ni Jane. Huwag masyadong kampante ha. Sinabi ko na sa'yo, kakaiba ang lugar namin. Kaya pakiusap ha. Kahit anong mangyari, huwag kang kakain o tatanggap ng kahit ano. Lalo na ng pagkain. Nandito tayo hindi para makikain sa kanila, kundi may pakilala kita sa pamilya ng tatay ko. Hayaan mo, mamaya pag uwi natin, magpapaluto tayo kaagad ng mga gusto mo kay Nanay Lulay. Ayos ba yun sa'yo? Tugon ni Nelson. Tumango naman ang dalaga. Umawak na mahigpit sa mga braso ni Nelson. Ilang sandali pa nang mapasok nila ang malaking lumang bahay. Sa paglalarawan ni Jane, bahay ito ng napakamayamang tao sa lugar. Dagdag pa ng dalaga, halos lahat ng bisita ay nakabilog sa isang lugar.
ngunit mababakas sa itsura na walang ligo. Madudungis at merong tila lango sa alak. Pagpapaliwanag naman ni Nelson, aswang. Hindi talaga naliligo ang mga ito kaya ganun talaga ang itsura. Tahimik lamang ang dalawa habang papasok sa loob ng tahanan. Napasinok naman si Jay nang may magsalita mula sa likuran. Oh, pinsan. Kailan ka pa dumating? Saka, ang ganda naman ng regalo mo sa amin. Napakabango. Tsaka mukhang sariwa. Tamang-tama. Nasaan ang mga kapatid mo? Wika ng pinsang buo ni Jonas. Jane. Si Jonas nga pala pinsang ko. Sa kanila itong bahay. Pagpasensyahan mo na. Medyo mabaho lang talaga magsalita yung pinsang ko. Sa kainsan, asawa ko pala si Jane. Pasensya ka na. Wala kaming dalang regalo. Piyesta ang pinunta namin dito eh. Saka, nasan si Tio? Parang mga tao nyo lang sa labas yung nandoon ah. Maya-maya, nandito na din sila kuya. Tugon ni Nelson. Oh, kailan ka pa dumating? Nasaan ang mga kapatid mo, Nelson? At sino naman itong magandang dilag na kasama mo? Kaya pala sobrang bango ng buong bahay. Dahil pala sa'yo, iha. Sabat ni Tio Fidel. Kagad namang nagpasukan ang mga kapatid ni Nelson. Dali-dali itong nagsulputan. Nagbigay galang ang lahat lalo na sa tiyuhin na tila kakagaling pa lamang sa hukay. Hindi naman madungis pero napakasama ng amoy. Kahit medyo malayo si Jane sa matanda, naaamoy pa rin niya ang baho nito. Naisip na lamang ng dalaga na baka dahil lamang sa pagbubuntis, kaya sensitibo na ang pandama niya. Niyaya sila ng mga itong papunta sa bakuran, kung saan naroon ang mga handang hindi inaasahan ng dalawa. Halos masuka si Jay nang makita ang nakahain sa mahabang lamesa. Mga lamang loob. Meron pang baso na may lamang dugo. Sabay-sabay na ang lahat sa pagkakaupo. Maliban na lamang sa tiyuhin. Nakatingin ito kay Jay na tila may pakay sa dalaga. Napailing ito nang tumitig bigla si Nelson. Indikasyon lamang. Natigilan ng matanda ang binabalak sa asawa. May problema po ba? Parang may gusto po kayong sabihin eh. Pasensya na po pala. Hindi po ko kumakain ng ganitong luto. Wala po ba kayong prutas? Tanong ni Jane. Hindi uso ang prutas dito sa lugar na to, Jane. Mamaya, kung gusto mo, bumili na lang tayo sa tindahan bago umuwi. Saka oo nga pala, Tio. Bagong salta lang siya dito sa atin. Pagpasensyahan niyo na po. Wika ni Nelson. Wala palang pakisama yan eh. Pero sige. Baka isipin nyo naman, sobrang sama ko kung ipagpipilitan ko ang mga bagay na hindi niya gusto. Pero sana, huwag din sumama ang loob nyo. Kung may mga bagay din kaming hindi mapipigilan. Banta ni Tio Fidel. Tio, pumunta po kami dito para sana ipakilala sa inyo magiging asawa ko. Saka wala naman pong ganyanan. Maayos po kaming humaharap sa inyo ah. Sa kabilang respeto na rin. Sabat ni Nelson. Nagkatinginan ang lahat ng magsalita ito. Hindi nila inaasahan ang pagsagot ng binata. Lalo pat alam nila na malademonyo ang ugali ng tiyuhin. Hindi naman nagsalita pa ang matanda. Tumingin lamang ng makahulugan sa mga pamangkin.
Biglang ngumiti ng nakakaloko. Nagkibit balikat habang nakatingin sa anak. Ganun pa man, kinailangan nilang magbigay respeto sa tiyuhin. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagsikain na ang lahat maliban sa dalawa. Halos maduwal si Jane sa mga nasasaksihan. Ngunit pilit pa rin niyang tinitiis. Ayaw ng dalaga na may masabi para sa kanya ang pamilya ni Nelson. Hinawakan naman ng asawa ang kamay ni Jane. Pilit pinapakalma ang asawa. Parehas lamang sila ng nararamdaman ng mga sandaling yun. Maya-maya pa, napatingin si Jane sa paligid. Nagtataka ito kung bakit hindi kasama sina Apo Baldo. Itatanong niya sana ito sa mga kasama. Ngunit bigla naman siyang pinigilan ng isa sa mga kapatid ni Nelson. Nababasa ko ang nasa isipan mo, Jane. Pero kung ano man yan, huwag mo nang ituloy pa. Huwag na huwag mong bibigkasin ang pangalan niya dito. Baka bigla silang magulat. Tayo pa ang mapahamak. Wika ni Ruel. Kuya, hindi naman po. Pasensya na. Nagtataka lang naman po ako eh. Saka kuya, kanina pa po talaga ako tinitignan ng mag-ama. Hindi pa po ba tayo uuwi? Nelson, magpaalam ka na kaya. Parang may kumikirot sa tiyan ko eh. Gagamit sana ako ng panyo. Tugon ni Jane. Papalapit na sana si Jonas sa dalaga. Pero bigla nitong napansin ang nakamarka sa batok ni Jane. Napaatras ng bahagya ng masigurado kung saan galing ang marka. Napailing ito habang sumisenya sama. Nagsitayo naman ang magkakapatid. Magalang itong nagpaalam sa mag-ama. Ngunit ang hindi alam ng magkakapatid, napagplanuhan na lahat ng tiyuhin at anak nito. Maging sa magkakapatid, wala silang pakialam kung sino man ang protektor ng babae, maging ang mga kasamahan nito. Kahit sa mataas na uri ng lahing aswang. Hapon na nang bagtasin ni Jane at Nelson ang daan pauwi. Nakakaramdaman ng pagkabalisa si Nelson. Ngunit hindi niya ito pinaramdam sa asawa. Sinabihan lang niya si Jane na wag lilingon sa likuran kahit anong mangyari. Alam ng binata na may sumusunod sa kanila. Gayunpaman, naging alerto ito sa pagprotekta sa kasama sa kahit anong paraan na alam niya. Malayo pa tayo, kaya bilisan na natin. Hindi na talaga nagbago ang tiyuhin ko. Akala ko pa naman magiging maayos ang lahat. Kakaiba talaga yung uri nila sa pamilya ko, Jane. Dati, hindi naman sila ganyang kalala eh. Nangyari lang yan noong may nahalo na ibang uri. Yung napang asawa ni Jonas. Wika ni Nelson. Tumakbo na lang kaya tayo. Pati ako natatakot na din eh. Grabe dito. Kahit may liwanag nakakakilo sila. Anong uri ba sila ng aswang? Tanong ni Jane. Mga abwak. Maging yung mga lahi ng pamilya ni Connie na asawa ni Kuya Ruel. Malaya silang makapagpalit ng anyo kahit tirik ang. Natigil sa pagsasalita si Nelson. Biglang may humawak sa paa ni Jane. Hinihila siya ng nilalang paibaba. Napahiyaw naman ang dalaga nang makitang naglundagan mula sa lupa ang mga abwak. Mabuti na lang. Kaagad siyang nahawakan ni Nelson. Natatakot na din ang binata. Wala din silang panlaban sa mga nilalang. Ngunit bigla na lang sumulpot ang grupo ni Apo Baldo. Sumigaw ito at nagbigay ng hudyat sa mga kasamahang sumugot.
Hindi makapaniwala si Nelson sa mga nakita. Isa-isang sinakmal na mga kasama ni Apo Baldo ang mga tauhan ng tiyuhin. Pinugutan lahat ng mga ulo sa mismong harapan ng dalawa. Nagsisigaw naman si Jane sa takot. Halos duguin siya sa nerbiyos dahil sa nararamdaman ng mga oras na yon. Kaya nagmadali na din si Nelson sa paglalakad. Alam nila, ang ginawa ng grupo ni Apo Baldo ang magsisimula ng sigalot sa magkabilang partido. Ngunit ayon naman kay Apo Baldo, tama lamang ang ginawa nila. Mga walang respeto. Tiyuhin yung naturingan pero nagawa niya sa inyo yon. Sa bagay, iba ang karakas ng mga abwak. Pero ipapakita natin ang pwersang meron tayo. Nelson, Jane, pagpasok nyo ng bahay, isarado nyo kagad ang pinto. Hindi natin mapipigilan ang mangyayari. Iba mag-isip ang mga uri nila. Kahit pamilya, kayang taluhin para lamang sa laman. Wika ni Apo Baldo. Kasalanan ko rin po to eh. Sana na hindi na kita dinala doon, Jane. Gusto ko lang naman sana ipakilala ka sa kanila eh. Pero nagkamali pala ako. Patawad. Wika naman ni Nelson. Hindi na nakapagsalita si Jane. Nanginginig ang katawan dahil sa takot. Dahil sa nakitang reaksyon ng buntis, nagpasya si Apo Baldo na kargahin na ito pa uwi. Ramdam niya ang trauma sa dalaga, lalo pat hindi naman ito sanay sa mga ganong pangyayari. Samantalang si Nelson naman, kalmado lamang habang umaalalay na din sa asawa. Ilang sandali lang naabot nila ang bakura ng bahay. Nataranta naman ang ina nang nakita na karga na ng matanda si Jane. Hindi niya maiwasang maluha para sa dalaga. Ano bang nangyayari? Jane! Jane anak! Baldo, ihiga mo siya dito. Diyos ko, bakit? Nasaan ang mga kapatid mo, Nelson? Tanong ni Nanay Lulay. Habang nagpapaliwanag ang binata, sinasabayan naman ito ng ina sa pagsuri at paggamot kay Jane. Tuluyan ang nawala sa tamang pag-iisip ang dalaga. Kaya gumamit muli ng matinding orasyon ng matanda. Bukod kay Jane, inaalala din nila ang dinadala nito. Laking pasasalamat naman ni Nanay Lulay na kahit ganun ang nangyari, nanatiling malakas ang kapit ng bata. Hindi na umalis sina Apo Baldo at mga kasamahan nito. Alam nilang nasa panganib ang pamilya kaya mas pinili nilang manatili. Minuto lamang ang lumipas. Nagsidating na rin ang mga kapatid ni Nelson na tila napalaban. Napamura pa nga ang mga kuya nito nang magkwento sa kanila. Tinambangan pala tayo. Buti alerto kami. Alam nilang wala kaming lakas lalo pat araw. Buti na lang, malakas itong si Connie. Halos siya ang nakaubos ng tumambang sa amin na mga kalahi niya. Wika ni Roel. Hindi ko sila kalahi. Hindi traidor ang pamilya ko. Mga tauhan sila ng tiyuhin niyo. Hinamon tayo ng gera. Pwes, subukan lang nilang umapak sa pamamahay na ito. Uubusin ko silang lahat. Matagal na siguro silang may galit nang hindi natin nalalaman ang dahilan. Di ba? Munti ka na nung nakaraang gabi. Tugon ni Connie. Naalala ni Nelson ang nangyari kay Roel. Ang buong akala nila, away asawa lamang yun. Ngunit hindi pala. Pinili nitong hindi ikwento sa kanila ang mga nangyari dahil ayon dito, hindi siya sigurado kung sino ang naharap na mga oras na yun.
Ngayon malinaw na ang lahat. Hindi lang dahil kay Jane at sa dinadala nito ang problema, kundi sa mismong pamilya pala nila. Parang nakikita ko na kung bakit. Inimbita kayo sa kunwaring piyesta. Handaan, pero para tambangan. Matagal na sigurong may galit ang pamilya ng tatay niyo sa inyo. Ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataong patayin kayo. Mga wala silang galang sa lahi ng mga aswang. Ano man ang dahilan, hindi pa rin tama na patayin niya kayo. Makakaabot sa lahat ng kauri natin ang ginawa nila. Hindi nararapat sa atin ang ganyang pag-uugali. Wika ni Apo Baldo. Mukhang alam ko na ang rason kung bakit gusto nila tayong patayin. Hindi ako sigurado kung may kinalaman ba si Tio Fidel sa pagkamatay ni tatay. Naalala niyo ba? Wala man lang tayong natanggap na mana mula nang mawala si ama. Lahat ng yun, inubos at kinamkam ng tiyuhin natin. Tugon ni Nelson. Kahit kailan, ayaw talaga ng tatay mo na makigulo tayo sa pamilya niya. Posible, Nelson, niyang iniisip mo. Pero binigay na natin lahat sa kanila eh. Ayaw nga ng gulo ng tatay niyo. Laking pasasalamat ko nga na naging kaibigan ng lolo niyo itong si Apo. Noong nawala siya, may tumulong sa atin hanggang sa naging maayos ang lahat. Kung ano man ang rason ni Fidel, yan ang hindi tayo sigurado. Pero sa tingin ko, baka meron pa siyang ibang dahilan. Wika ni Nanay Lulay. Dahil sa nangyari, inipon na ni Apo Baldo ang lahat ng mga tauhan. Maging ang magkakapatid ay naghanda na rin. Malapit ng dumilim, kailangan na nilang maging alerto. Alam nilang susugod ang mga abwak. Nakahiga si Jane sa mahabang upuan. Tulog pa din ito habang si Nanay Lulay naman ibinalik ang pagkatali ng pulang tela sa tiyan ng manugang. Nagsasagawa na din ang matanda ng ritual ng sa ganun. Maging proteksyon hindi lamang ng buong tahanan, maging lahat ng naroon. Nanatili namang kalmado ang lahat. Hanggang sa may bumagsak sa tapat ng pinto nila. Isang papel na ibinalot sa bato. Kinuha ito ng isa sa mga bantay ng lugar. Iniabot kay Apo Baldo. Gera na po ba? Apo, ba't po kayo natigilan? Tanong ni Nelson. Sigurado, pagbabantayan. Kung ano man ang nakasulat dyan, hindi tayo magpapakita ng takot sa kanila. Dagdag ni Ruel. Umandar na naman yung kayabangan mo. Umayos ka nga. Kapag nandyan na, hindi mo din naman kaya. Tugon ni Connie. Anong hindi? Natahimik ang lahat ng may sunod-sunod na batong bumagsak sa iisang pwesto. Nang mga oras na yon, dinakot na din ito ng mga kasama ni Apo Baldo. Inihagis din pabalik kung saan nagmula. Ayon kay Apo, wala namang nakasulat pero ramdam niyang hinahamon talaga sila ng mga nilalang. Gera ba ang hinihingi nila? Pwes, ibibigay natin kung anong gusto nila. Wika ni Apo Baldo. Bigla itong umangil ng malakas. Indikasyon na tinatanggap nila ang hamon ng kabilang grupo. Kasabay ng mga pag-angil, nagpalit na ng anyo ang kinikilalang hari ng lahing aswang. Napalunok ng laway si Nelson mula sa matanda hanggang sa naging mabagsik ito na gabunang aswang. Sa unang pagkakataon, doon pa lamang niya nakita ang anyong aswang na matanda. Nagpalit na din ang mga kapatid. Doon niya napansin na halos magkamukha lang pala ang mga ito. Maliban na lamang sa mga asawa. Nay,
Paanong... Tanong ni Nelson na naguguluhan pa rin sa mga nakikita. Anak, baka yan ang rason kung bakit galit si Fidel sa pamilya natin. Hindi abwak ang lahing pinili ng ama mo para sa mga kapatid mo. Hindi ibig sabihin na abwak ang tatay niyo. Abwak na din kayo. Nasa pagsasalin niya ng bertud. Mas pinili ng lolo niya na maging kaisa si Apo Baldo. Kaya ganyan ang naging resulta. Tugon ni Nanay Lulay. Ngayon, luminaw na sa akin ay. Kaya siguro galit siya kay tatay. Akala niya tinalikuran ni ama ang lahing pinagmulan nila. Pero hindi. Dapat siya ang nasisi. Si Lolo. Dagdag ni Nelson. Ilang sandali pa. Nakarinig sila ng mga huni. Sipol. Maging pag-aangilis sa hindi kalayuan sa tahanan. Tumayong pinuno si Apo Baldo. Kaalyansa ng pamilya. Nang mga oras na yon nakahanda na silang ipakita sa kabilang kampo kung bakit itinuring na hari ng mga gabunan si Apo Baldo. Napapalibutan na sila ng mga kalaban. Samantalang si Nelson at Nanay Lulay naman nanatili lamang sa loob at parehong may hawak na sandata. Kung sakaling merong makapasok, hawak ni Nelson ay itak, habang karit naman ang saina. Akalain nyo nga naman, buhay pa pala kayo. Pero ngayon, sisiguraduhin kong mauubos kayong lahat. Mga traidor! Lalo ka na matandang uhuged. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ng puwersa ang uri namin. Ikaw ang rason ng lahat ng ito. Wika ni Tio Fidel. Wala naman akong kasalanan eh. Lalo na't wala naman akong ginawa sa'yo. Ngayon, kung ipipilit mo ang mga bagay na yan, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sumugod ka na nang matapos ang lahat ng ito. Tugon ni Apo Baldo. Itinaas ni Tio Fidel ang kamay at naghudyat ng pagsugod. Nakahanda naman ang grupo ni Apo Baldo. Isa-isa nila itong pinugutan ng ulo. Sa isang piga lamang ng mga gabunan, sabog ang ulo ng abwak. Halos magkalat ang pira-pirasong katawan ng mga tauhan ni Tio Fidel. Maliit lamang kung ikukumpara ang mga abwak kesa sa gabunan. Ngunit kung puwersa ang labanan, malakas din naman ang mga abwak. Ngunit sa mata ng mga gabunan, tila langgam lamang sila na madaling tirisin. Nang makita ni Fidel na halos maubos na ang mga tauhan, tinangkapan ng mag-ama na tumakas. Ngunit masyadong mabilis kumilos si Apo Baldo. Kaya sabay pa niyang binitin ang dalawa. Sinakmalang leeg. Ang mga kagaya niyo, hindi dapat tularan ng mga kauri natin. Ang pambabastos at kawalang respeto sa mas mataas sa inyo. Yan ang pinakamalaking ginawa niyong mag-ama. Pero hindi sa kamay ko matatapos ang lahat ng ito, kundi sa pamilyang pinagtangkaan niyong patayin. Wika ni Apo Baldo. Matapos magsalita, binalibag niya ang dalawa sa tapat mismo ng magkakapatid. Halos lumuhod naman ang dalawa sa pagmamakaawa. Huwag lamang silang patayin. Dito na pumagitna si Nanay Lulay. Hindi masama ang lahi ng mga gabunan, lalo pa sa mga kauri nila. Humingi ng respeto sa inyo ang asawa ko mula pa umpisa. Pero anong ginawa ninyo? Pagbastos at kawalan ng galang ang sinukli nyo sa kanya. Puro inggit at galit lamang ang ginanti ninyo. Naturingan pa naman kayong pamilya.
Magmula sa gabing ito, hindi na namin kayo kadugo. Magsilayas kayo sa lugar na ito. At huwag na kayong babalik kahit kailan. Wika ni Nanay Lulay. Hindi na nakapagsalita pa ang mag-ama. Kagad nang lumabas at kumaripas na ng takbo palayo. Laking pasalamat naman ni Nanay Lulay sa mga umalalay sa kanila. Lalo na kay Apo Baldo. Tunay ngang ang matanda ang pinuno. Hindi lamang sa kilos, maging sa pananalita at gawa. Kinaumagahan, nagising si Jane na hawak ang ulo. Ayon sa kanya, nanaginip siya ng masama at sobrang sakit ng sentido. Nagtanong naman ang mga kapatid ni Nelson sa dalaga kung meron ba itong naaalala. Tugon lamang ni Jane basta na naginip siya ng masama. Pinagtataka lamang niya kung bakit ito sa sofa nakatulog. Natawa naman ang lahat nang bigla itong manghingi ng prutas. Niyakap ni Nelson ang asawa ng mahigpit. Nang araw na yon, humingi siya sa ina ng basbas na maikasal sila. Hindi sa simbahan o sa wes, kundi sa seremonya ng mga aswang. Ngunit hindi pumayag ang ina. Sinabi na mas mainam ang piniling daan ng anak na maging normal. Hindi lang sa paningin ng mga kalahi at kauri, bagkus maging sa amang may likha. Naisalaysay ang kwentong ito noong nalipat ng tahanan ang mag-asawa sa syudad ng Iloilo. Doon nakahanap ng bagong trabaho si Nelson. At palaging bukang bibig niya ang kwentong ito. Sa tuwing nakakainom kasama ang barkada. Ang istoryang ito ay hindi para siraan ng lugar, kundi imulat ang kaisipan ng mga tagapakinig. Na kahit wala ka mang nakikita o nasaksihan ng mga nilalang, hindi ibig sabihin, hindi sila totoo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.